araw sa ating lahat mga boxing fans san mang panig ng mundo. Ang labanan o bakbakan na ating tatalakayin ngayon, ito po ay sa pagitan ni Tim Tszyu at Keith Thurman. Fight schedule po ng mga ito, Marso 30 taong kasalukuyan. Doon po gaganapin ang bakbakan sa T-Mobile Arena, bansang Amerika. Sa bakbakan na ito, bagamat kasalukuyang world champion si Tim Tszyu, hawak niya ang WBO World Super Welterweight title, hindi po nakataya sa bakbakan. So, non-title bout po ito, Tim Tszyu at Thurman. Dahil ito si Thurman naman, nung sinuri ko po sa boxing scene, wala sa ranking sa Super Welterweight Division sa WBO. Oo, sa kanilang ranking 1 to 15. Kaya siguro mga kaibigan, hindi tinaya dahil unfair naman sa mga nasa ranking. Pero ganun pa man, isang magandang bakbakan po ito. Alam naman natin kung ano ang mayroon kay Thurman maging kay Tim Tszyu. So talagang labanan po ito mga kaibigan. Na kung saan maghahayag po tayo ng sarili nating fight prediction and analysis, isama natin ang comparison dahil doon po lamang sa comparison, malaki po ang posibilidad na makakakuha kayo ng idea kung sino ang papaboran nyo sa panalo sa bakbakan. Kaya naman po mga kaibigan, bago natin simulan, para po sa mga boxing fans na bago po lamang napadpad dito sa ating munting channel, inanyahan ko po kayo na sana suportahan po nyo sa pamamagitan po ng pag-subscribe, pag-like, pag-share. Para po sa mga boxing fans na walang sawang sumuport at sumabaybay dito sa ating munting channel, taos puso po akong nagpapasalamat sa inyo. Wala pa nung sports page kung wala rin po kayo mga idol. Kaya naman, dito sa ating talakayan, dahil magkaroon tayo ng comparison, marapat lamang natin mo nang alamin ang kunting mga background dito sa magkabilang panig. Mula sa kanilang physical na appearance, experience sa laban, maging ang galawan. At unahin natin ang sa panig ni Keith one-time Thurman. Itong si Keith Thurman po mga kaibigan, lumalaban sa welterweight division na may impresibong kartada po na 30 wins with 22 wins coming by way of knockout, may isang talo at wala pang natalang tabla. May edad na 35 anyos itong si Keith Thurman at ang height nito ay 5 foot and 9.5 inches, reach 69 inches, orthodox ang kanyang stance ng count ratio 73.33%. Last fight nitong si Keith Thurman, Pebrero 5, 2022, Mario Barrios. Panalo si Thurman by unanimous decision at sa kanyang laban kontra Mario Barrios, nagsisilbing yun na rin ang kanyang comeback fight matapos matalo noong 2019 sa kanyang laban kontra sa ating pambansang kamao ang nag-iisang 8th Division World Champion Manny Pacquiao. Pagdating sa experience nitong si Keith Thurman mga kaibigan, dating Unified World Champion ito sa welterweight division. Ngunit nagkaroon ito ng maraming injuries, hindi niya naidipinsa ang kanyang mga titulo, kaya ang natira ang WBA. Kaya napalaban ito kay Pacman noon na may hawak sa regular WBA dahil hawak dati ni Thurman ang WBA Super sa welterweight division. At idagdag natin sa mga nakalaban ni Keith Thurman na mga di-caliber boksingero katulad ni Sean Porter, Danny Garcia, Julio Diaz. Ngayon, pagdating naman sa skills nitong si Keith one-time Thurman, boxer puncher po ito mga kaibigan. Saklaw ang mga style na kagaya ng ating babanggitin. Pressure fighter style, defensive style, counter punching style, brawler style. Sa makatuwid, willing sa brawlan o tututo na bakbakan din itong si Keith Thurman. Taglay ni Thurman ang volume punches, timing, power at accuracy. Sa kanyang defensive style, backpedal, ginagamit ang ring at saka pinapanatili din niya ang kanyang distansya sa kanyang makakalaban. Pagdating sa durability naman, itong si Keith Thurman, marunong lamang itong bumagsak, marunong din bumangon. At syempre, sa kanyang mga body, pagkatinaman ito sa body shot, nakikita natin na kanyang iniinda. Pero kaya niyang isurvive po mga kaibigan. Pagdating sa depensa, may magandang depensa na rin itong si Keith Thurman pero hindi katulad sa mga technical fighter na may taglay ng sweet science of boxing na sobrang higpit sa depensa na isa boring ang laban. Si Thurman hindi ganon dahil isang boxer puncher na kung saan nakafocus sa hand speed, power at siyempre mga kaibigan, pagka sinabing boxer puncher, hindi talaga yan or malimit talaga yan na hindi sobrang higpit pagdating sa depensa. Sa panig naman ni Tim Tszyu, itong si Tim Tszyu naman po mga kaibigan ay natural sa timbang sa super welterweight division na kung saan may impresibong kartada sa kanyang professional boxing career. 24 wins with 17 wins coming by way of knockout, undefeated. May edad lamang na 29 anyos at ang height 5 foot and 8.5 inches, reach 70.5 inches. Orthodox din ang kanyang stance ng count ratio 70.83%. Last fight nitong si Tim Tszyu, Oktubre 15, 2023, nakalaban niya si Brian Mendoza na kung saan pinaglalabanan ni Mendoza at ni Tim Tszyu ang bakanting WBO World Super Welterweight title. Panalo si Tim Tszyu sa laban niya kay Mendoza by unanimous decision. Ngayon, pagdating sa karanasan o eksperyensya nitong si Tim Tszyu, mga kaibigan, ang mga di-kalibre na kalaban ni Tim Tszyu na kung saan para sa akin nakapagbibigay sa kanya ng magandang karanasan ay ang katulad ni Brian Mendoza na dating world title challenger, Takashi Inoue na dating world title challenger, Tony Harrison na dating world champion.
Carlos Ocampo na kung saan kasama sa ranking. Skills naman itong si Tim Tszyu, boxer puncher din po mga kaibigan na kung saan pressure fighter style, brawler style na kung saan malimit niyang ginagawa yan. May defensive style din naman itong si Tim Tszyu which is yung kanyang pagbabakpedal, ginagamit ang ring. May counter punching ability. Sa pagbato naman ng mga suntok nitong si Tim Tszyu, pabugso-bugso. Minsan, nasa timing lamang ang pagbato niya ng mga suntok, taglay ang power, timing at accuracy. Ngunit may pagkakataon din na agresibo ito na kung saan nagpapaulan din ng mga kombinasyon. Na kung saan yun nga, dyan na biktima si Carlos Ocampo sa biglaang ganon na style ni Tim Tszyu po mga kaibigan. Pagdating sa durability, marunong lamang din bumagsak itong si Tim Tszyu, pero marunong din bumangon at kayang ipagpatuloy ang laban. Hindi lang iisang bisis na pabagsak si Tim Tszyu, pero yun nga, may tibay ang boksingerong ito. At ang mga kakulangan ni Tim Tszyu ay ang depensa po mga kaibigan. Na kung saan idinadaan nga lamang nito sa tibay mga kaibigan. Pero tandaan natin, may tibay lamang itong si Tim Tszyu. Sa makatuwid, hindi sa lahat ng pagkakataon madadala niya ang kanyang tibay. May pagkakataon talaga yan mga kaibigan na madadali din sa mas malakas na boksingero. Hindi pa lamang sa ngayon mga kaibigan. Iwan ko lang dito kay Turman. So, dadako na tayo sa ating comparison sa bakbakan. Pagdating sa edad, 29 anyos si Tim Tszyu, 35 anyos si Kay Turman. Nasa kaduludulong prime na itong si Kay Turman. Si Tim Tszyu naman po mga kaibigan ay kalakasan niya ngayon. Height and disadvantage. Matangkad si Turman ng 1 inch, ngunit bumawi si Tim Tszyu pagdating po sa reach, na kung saan mas mahaba ang reach ni Tim Tszyu ng 1.5 inches. Parehong orthodox ang dalawang maglalaban, ngunit pagdating sa knockout ratio, di po magkakalayo. 70% ang knockout ratio ni Tim Tszyu, 73% naman ang knockout ratio ni Turman. Hindi po magkakalayo. Ngayon, sa activity. Pagdating po sa activity, napapalaban pa si Tim Tszyu noong 2023. Samantalang si Turman, last fight, Pebrero 5, 2022. So kung ating bibilangin hanggang 2024, mga kaibigan, nasa 2 taon na hindi napapalaban si Turman. Na kung saan po, yan ang isa sa magiging disadvantage ni Turman para sa akin. Bakit? Dahil pagka ang isang atleta o boksingero matagal na hindi napapalaban, di malayo na pinapasok ito sa tinatawag natin na ring rust. Ano ang epekto ng ring rust? Apektado ang power, galawan, at stamina. Na sana sa aktual na laban itong si Turman ay hindi pinasok sa ring rust para makapag-perform ng maganda. Lalo na't alam naman natin kung gaano kahalimaw din itong si Tim Tszyu. At idagdag pa natin, for the first time mapapalaban si Turman sa super welterweight division. Ang mga katanungan kasi natin dyan, kung madadala ba ni Turman ang kanyang tibay sa pagsalo ng mga suntok, madadala ba ni Turman ang kanyang power, madadala ba ni Turman ang kanyang tunay na galawan, yung galawan niya doon sa welterweight division. Bagamat isang baitang lang din naman ang itinaas ni Turman sa kanyang division, pero tandaan natin, hindi po yan ganun kadali dahil yun nga ang mga katanungan natin. Kung magagawa ba ni Turman na dalhin ang kanyang skills, yung tibay, yung power, mga kaibigan. Ngayon, dadako tayo sa karanasan. Si Turman may kalamangan sa karanasan. Ang mapalaban ba naman kay Pacman, Sean Porter, Danny Garcia, Julio Diaz. Ngunit, tandaan natin na si Turman ang dadayo doon sa super welterweight division at natural sa timbang si Tim Tszyu. So, si Tim Tszyu naman sa kanyang karanasan, nakalaban niya si Takashi Inoue na dating world title challenger, Brian Mendoza na dating world title challenger, Tony Harrison na dating world champion. Idagdag natin si Carlos Ocampo na nasa ranking din po mga kaibigan. So, ngayon, dyan sa karanasan, para sa akin, dahil for the first time si Turman sa super welterweight division, may laban si Tim Tszyu. Ngayon, dadako tayo sa skills. Parehong boxer puncher ang dalawang maglalaban. Ngayon, si Turman kilala sa volume, power, timing at accuracy. Si Tim Tszyu naman kilala, agresibo, taglay ang power, timing at accuracy. Lamang si Kay Turman ay mula sa welterweight division. Hindi natin alam kung madadala ba ni Kay Turman ang naturang skills. Baka naman magmumukhang natural na boksingero lamang si Turman doon sa welterweight o super welterweight division. Pero kung madala ni Turman mga kaibigan, may laban si Turman pagdating sa skills ni Tim Tszyu. Lalo na't maraming butas sa depensa itong si Tim Tszyu. So, ngayon, sa pangkalahatan, mga kaibigan, dihado si Kay Turman. Bakit? Una, yung 2 years layoff, tapos sabay pa sa unang pagsabak niya sa super welterweight division na bago pa po lamang siya sa division.
Pangalawa, sa skills, di natin alam kung madadala ba ni Turman sa Super Welterweight Division ang kanyang original na skills at kaya bang tumanggap sumalo ng mga suntok mula sa Super Welterweight Division itong si Keith Thurman? Kasi yan ang posible maging disadvantage kay Thurman dahil hindi pa natin ito nakikitang lumalaban sa Super Welterweight Division. So, dyan mga kaibigan, yun ang magsisilbing disadvantage ni Thurman. Na kung saan, naging dihado si Keith Thurman sa kanyang nalalapit na laban kontra Tim So. Pero kung sakaling kayang saluhin ni Keith Thurman ang mga suntok mula sa Super Welterweight Division, madadala ni Thurman ang kanyang skills, power sa Super Welterweight Division, at kung si Thurman hindi pinasok sa tinatawag nating ring rust, mga kaibigan, mapapalaban ng husto si Tim Cho na kung saan hindi siya nakakatiyak sa panalo dito kay Keith Thurman. Kaya mga kaibigan, dadako na tayo sa ating prediction sa bakbakan. Prediction ko dyan, Tim Cho by technical knockout sa later rounds. Kung sakaling di magawa ni Tim Cho ang pag-knockout kay Keith Thurman, Tim Cho pa rin by split decision or unanimous decision. Na kung saan gamit ni Tim Cho ang kanyang power, pagka-agresibo, na kung saan siya ay aktibong-aktibo, natural sa timbang, posible niyang maidumina ang laban. Pero ganun pa man, this is boxing, anything could be happen. Hindi porkit dihado si Keith Thurman ay walang tsansang manalo sa bakbakan na ito. Ngayon, sa panig ni Keith Thurman. Sa panig ni Keith Thurman, kung nasa 100% ang body condition ni Keith Thurman, kung sakaling hindi pinasok si Keith Thurman sa tinatawag natin na ring rust, which is may posibilidad din naman, at kung madala ni Keith Thurman ang kanyang skills doon sa Super Welterweight Division at yung tibay, mga kaibigan, hindi ka gulat-gulat na manalo din si Thurman by technical knockout or sa puntusan din po dahil volume puncher, power puncher itong si Keith Thurman. Na kung saan po pwedeng magawa ni Thurman na samantalahin ang mga kakulangan ni Tim Cho pagdating sa depensa. Na kung saan alam naman natin kung gaano kabilis manuntok din itong si Thurman at yung power ni Thurman, na kung saan posible niyang mapabagsak itong si Tim Cho. At posibleng kung malas-malasin pa si Tim So, pwede ring ma-knockout si Tim So dyan sa bakbakan nila mga kaibigan. Na kung saan may posibilidad din yan dahil napakataas ng knockout ratio ng isang Keith one-time Thurman. At alam naman natin kung ano ang mayroon kay Thurman, yung determinasyon. Kasi yung laban nga doon sa pinakamahirap na laban sa kanyang professional boxing career, which is yung laban niya sa ating pabansang Kamao, yung tama ni Pacquiao na yon, yung pagpabagsak kay Thurman, mga kaibigan, kung alanganin lamang sa tapang si Keith Thurman, sigurado knockout siya kay Pacman. Pero dahil sa napakatapang din itong si Thurman, pinangatawanan niya ang kanyang pagka-trash-talker, natalo lamang siya by split decision sa laban mga kaibigan kay kontra Pacman. Kaya subok na ang tapang nitong si Keith Thurman. Kaya abangan natin dahil matinding bakbakan ito na kung saan, kung sakaling nasa 100% lang sana itong si Keith Thurman, ay tiyak mapapalaban ng husto itong si Tim So at posible pang matalo si Tim So. Knockoutan din o puntusan mga kaibigan. Na kung saan, posible talaga yan. At hindi kagulat-gulat kung sakaling manalo si Keith Thurman sa laban na ito. Hindi po talaga yan kagulat-gulat dahil alam naman natin kung ano ang kalidad ng isang Keith one-time Thurman. Hanggang dito na lamang. Ito po ng Sports PH. Maraming salamat po.